At Jacinto Zamora na naghangad ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa simbahan. Hindi nila alam ang kanilang paninindigan ang magiging dahilan ng isa sa pinakamalupit na kabanata ng ating kasaysayan, ang Cavite Mutiny at ang pagpitay sa tatlong martir na paring Pilipino. Hindi na natin kaya ang pang-abuso. Dati may mga pribilehiyo pa tayo bilang manggagawa ng arsenal. Ngayon, lahat binawi nila. Pati ang ating kaluwagan sa buwis at ang karapatang hindi sinasailalim sa pilitang paggawa ay inalis na. Wala na tayong boses. Tama. Bukas ng gabi, tayo ay kikilos na. Hindi na tayo papaalipin sa sarili nating bayan. Noong ika-20 ng Enero, taong 1872, sumiklab ang pag-aalsa sa Cavite Arsenal. Ang layunin ay ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa, ngunit nabigo sila. Binigyang maling kahulugan ng mga Espanyol at ginamit ito upang pagbintangan ang mga Pilipinong pari. Balita ng pag-aalsa sa Cavite. Hindi ito maaari. Kailangan nating magbigay ng mabigat na parusa upang ang sino mang sumuway sa hari ay mananagot. Maraming Pilipino ngayon ang matalino at mapanghas, lalo ng mga paring sikular. Sina Padre Gomez, Burgos at Zamora, Senyor, sila raw ang nagtuturo sa mga tao ng pantay ng karapatan. Kung ganon, gawin natin silang halimbawa. Ipaparatang natin sa kanila ang salang paghihimagsik. Ang tatlong paring Pilipino ay kilala sa kanilang tapang at katalinuhan. Sila ay hindi mga revolusyonaryo, kundi mga tagapagtanggol ng Pilipinong pari. Ngunit sa paningin ng mga Espanyol, sila ay banta sa kapangyarihan. Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora at Padre Jose Burgos, kayo ay pinararatangan ng pagtataksil at pakikilahok ng pag-aalsa sa Cavite. Hinangad ko'y kapayapaan bilang alagad ng Diyos. Ang tanging mithiin ay katwiran, hindi ang pag-aaklas o pag-aalsa sa ating bayan. Ngunit, sa mundong piniringan ng kasinungalingan, madalas ang tahimik ang tinik ng tunay na laban. Hindi ko hinangad na magdulot ng pagkakamali sa ating bayan. Ngunit tunay nga ba itong pagkakamali? Ang ipaglaban ng karapatan ng pari ng ating bayan? Kung ito man ay pagkakapani o paglalapastangan, handa akong tanggapin kung anuman ang magiging hatol ng kamatayan. Ang katotohanan ay mananatiling buhay kahit kami pa ay patay ninyo. Sa utos ng pamahalaan, kayo ay parurusahang mamamatay gamit ang garote. Noong ika-17 ng Pebrero, taong 1872, isang umagang puno ng lungkot sa bagong bayan. Libo-libong Pilipino ang dumagsa upang saksihan ang pagbitay sa mga paring walang kasalanan. Ama, patawarin niyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang mga ginagawa. Aming dugo ay magsisilbing binhi tulay sa kalayaan ng aming bayan. Ang aming kamatayan ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng pagkising ng sambayanan. Kung ito ang katarungan
kamatayan ay nagmarka sa puso ng bawat Pilipino at sa puso ng isang kabataang nagngangalang Jose Rizal. Sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Sila ang dahilan kung bakit nagising ang aking diwa. Ang kanilang dugo ang nagbigay saysay sa ating pagkakaisa. Kung sila ay binitay dahil sa katotohanan, ako naman ay magsusulat para sa kalayaan. At mula noon, ang gumbursa ay hindi na lamang mga pangalan, kundi mga simbolo ng katapangan, pananampalataya at